Alam niyo mga kabilas, minsan nakikita natin na masaya pa tayo, nakangiti pa tayo. Hindi pala natin akalain na minsan diyan na maghihinto yung buhay natin. Alam niyo, kagabi nung umuwi ako, masaya naman kami magkasama ng mga kaibigan ko buong mag-araw. Nung naghiwalay na kami, kanya-kanya na kami uwi. Wala naman ako may naramdaman sa katawan ko Masigla ako. Hindi ako pagod. Pero nung malapit na ako makarating dito sa lugar namin, naramdaman ko na bigla na akong nawawala ng lakas. Yung mga kamay ko, yung mga paa ko, nawawalan ako ng lakas na mamanhid na. Nung nag-stop na yung bus, bumaba na kami. Naglakad na ako, ramdam ko na nawawalan ako ng lakas, parang mabibitawan ko na yung mga bag ko na dala. Hanggang sa makapasok ako sa building. Hanggang sa pagsakay ko ng elevator, nakita ko may message pa yung isang kaibigan na sabing, hindi na ako makapag-type kasi nanginginig na ako. Nag-voicemail na lang ako sa kanya na nawalan ako ng lakas. Pinilit ko yung katawan ko na makarating ng bahay. Naglakad ako. Pagdating ko dito sa bahay, tumawag na ako sa mga anak ko. Pagbukas ng pinto, nasara ko pa nga Tapos binagsak ko na yung katawan ko sa sofa kasi nawala na yung lakas ko Kaya nung nakatawag ako sa mga anak ko, naririnig ko sila sa kabilang linya na kaso tumalsi kasi yung phone ko nung natumba na ako sa sofa kasi binagsak ko yung katawan ko sa sofa kasi baka matumba ako sa semento kaya sa sofa ko binagsak yung katawan ko. Tumalsik yung cellphone ko kaya naririnig ko yung mga anak ko na kaya tawag ako, mawala ka kamera. Hanggang sa naririnig na lang nila ako na nagsisalita akong wala akong lakas, manhid yung katawan ko. Pero bulol na ako Hindi na ako masyado makapagsalita kasi ramdam ko na yung mga bibig ko nagningiwi na pilit kong iayos pero hirap bumalik kasi ramdam ko manhid yung buong katawan ko Kaya hindi ako magalap. Hanggang sa pinilit ko na lang na maabot ko yung cellphone ko na maharap ko sa akin yung camera para makita ko ng mga anak ko. Nanginginig yung kamay ko, wala akong lakas Naririnig ko yung mga anak ko, umiiyak na sila Hindi naman nawala yung isip. Hindi naman ako nawala sa isip Kaso nawalan na ako ng lakas. Pero buhay yung isip ko at naririnig ko sila. Hanggang sa tinatawagan nila yung mga kaibigan ko, si Carol, si Meg, na matulungan ako. Hanggang sa nakatawag sila ng rescue. Sinira pa nga ng mga ng mga rescuer yung pintuan namin kasi hindi ko na ako makalapit sa pintuan namin. Pero parang tumatagal na nung balik yung lakas ko. Kaya unti-unti ako habang binubungkang nila yung pinto namin unti-unti ako lumapit sa pinto. Kaso hindi ko pa rin maabot kasi nga manhid yung kamay ko. Hindi ko kaya ipihit yung doorknob. Kaya bigla akong napasugod sa ospital kagabi. Alam niyo, nangyari na ito sa akin last year. Habang nagla-live ako, ganito din yung nangyari sa akin na wala na ako ng lakas. Natumba ako noon. Pero nirelax ko lang kasi yung sarili ko. Nag-pray ako na mabalik ako, makabangon ako kasi yung mga tao na sa live parang gusto ko sabihin sa kanila na nandito ako, natumba ako, pero hindi ako makapagsalita. Kaya ganito dito nangyari sa akin sa ngayon. Pero nala ako sa ospital. Pagdating ko doon, chinik up nila ako agad. Okay naman lahat ng result ko. Kaya nirelease naman nila agad ako. Kaya sabi ng mga doktor sa akin, next time, mag-ingat ako kasi yung delikado sa akin, yung matumba ko na mabagok ako, yun ang delikado. Kasi sabi ng doktor,
ang pangwala ng lakas ko, babalik lang daw yun kapag nirelax ko yung katawan ko. Nung kagabi kasi, masyado lang ako siguro ng hina kasi naririnig ko kasi yung mga anak ko umiiyak na sa kabilang linya. Mas lalo siguro akong nanghina. Ganun. Kasi naririnig ko sila, hindi naman kasi nawala yung mind ko.